umiingay dahil wala ito. Okay, washer dyan. Yan, hello mga kabasic. So, share ko lang sa inyo itong Kickstarter shaft, okay, ng ating motor, ng TMX 155. So, dahan-dahanin natin, natatanggalin, disassemble natin, at kailangan natin tignan yung mga pwedeng palitan na. Ayun, kaganito, oh. Meron na palang tama yung kanyang return spring, oh. Yan. 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 So, unang-una dito man sa right side, okay? So, tanggalin muna natin yung collar niya. So, kayo magkakamali ng pagtanggal. Dapat, pag tinanggalin nyo isang bagay na first time ninyo, yun ang ginagawa ko. Pag ako yung nagbabaklas, syempre, ina-align ko dito sa baba. Okay, yan. Itong collar niya, ganyan yung tamang pagkakalagay niyan. May lalaki yung ating collar dito sa return spring. So, pag tanggalin mo yan, iikot mo yan. Ayan, ikot natin. Yan. Tapos, hugutin natin. Yan. Mahugot mo na yan. Okay? Hindi mo naman siya mahugot pag hindi mo tatanggalin muna yung lock niya doon. Dito nalock siya sa may return spring. Pag hugutin mo, wala. Ikutin mo. Yan, basic lang. Kunin natin. And then, lagay natin dito. Sabi, yan. And then, next na itong return spring niya. Yan. So, may butas siya doon. Doon siya nakakabit. So, tulak lang natin. Maalis yan. And then, pwede mo nang alisin yung return spring. Check natin dito. Ito, kung may tama na doon. At ayun, may tama na rin siya doon. At kailangan talagang palitin na to. Kasi, once na pinabayaan, possible na pag nag-kick ka ng Kickstarter mo, hindi na siya nababalik kasi naputol na to. Okay? Ayan. So, ilagay mo yan sa tabi. And then, ito yung isang, dapat di tayo magkamali. Itong ating retain washer niya. Okay? Itong washer. Okay? Kasi itong washer na ito na malaki, meron siyang curve dito sa may left side. So, dapat ito yung tumatama dito sa ating Kickstarter gear natin or pinion gear natin ng Kickstarter. Yan. Kung mapansin nyo man lagi, ito yung careful ako dito. Pag halimbawa ganyan na nakikita natin, na gasgas na dyan, kitang-kita naman, doon yan siya tumatama. So, parehas lang yung itsura niya. Kaya, ganyan-ganyan yung pwesto niya. Hindi kayo magkakamali. Yan. Para, pag hinil natin itong ratchet gear niya, dapat naikot siya ng maayos. Hindi dapat ito sumasagi dyan dito. Okay? Tanggalin natin. Yan. Washer niya. And then, matanggal natin itong ating pinion gear or Kickstarter pinion gear. Yan. So, yan, meron siyang gear din sa left side. Yan. Diyan sa tumatama. Siguro naman, hindi niyo mapagbaliktad to kasi kitang-kita naman dyan, di ba? Yan yung partner niya. Ayan. So, tanggalin natin. At meron pala ditong washer na manipis. Ito. Yan. Baka hindi niyo mapansin, may washer siya manipis dito. Tanggalin natin. Dapat meron din to. Once na wala to, talagang iingay yan. Ayan. Okay? Manipis na washer pero napaka-importante yung mga yan. Okay? Lagyan natin dyan. And then dito na is, wala na dyan sa next, sa kabila naman to, sa left side. Pero meron siyang, yan. Meron itong circlip. Yan, yung lock niya. Okay? Lock ng ating, ito. Dito, lumalapat itong ating, siyempre yung washer at saka yung pinion gear natin sa Kickstarter. Okay? So, tatanggalin natin yan para makalasin talaga natin ng buong buo. Ayan. Siyempre gamit tayo ng circlip plier. Ayan, para madali. Yan, no? Diba? Tsaka itong mga circlip, kailangan yung medyo magaspang doon yan sa ito yung uupuan ng washer natin. Ayan. Hindi po ito. Kasi ito yung medyo malinis. Dapat dito. Ayan. Lagyan natin dyan. So, sa kabila na tayo. Sa left side. Yan, may washer siya. Huwag din kalimutang matanggal na balik to kasi ito minsan umiingay dahil wala ito. Okay, washer diyan. Okay? And then next is meron siyang circlip ulit. Tanggal natin. Circlip gamit ang ating syempre plier. Ayan. Okay, yun. Tabi natin. At ito yung ating base ng ating spring. Ayan. And then spring, yan. And then ito na yung ating ratchet gear. Okay? Itong ating ratchet gear, syempre merong itong marking. Pag inalis natin to, kailangan wag natin kalimutan. Okay? Syempre may spline yan sa loob. At dito yan lumalapat nga sa spline din sa may shaft niya. So mayroon siyang marking. So kailangan tingnan niyo 'yon, dapat 'yon. Kita niyo? Yan. Yun yung mark niya, dapat doon din siya tama yung timing niya. Ayan. Zoom natin. Ayun. Okay. Yan. Tuldok. Tsaka tuldok doon. Yan.
Okay, kaya pag nilagay natin to, dapat ganito siya, tamang-tama. Okay, dapat magkatapat siya. Ayan. Yun. Katapat na. Pag nakuha kasi yan, napaikot mo siya, hindi mo siya nasobrahan mo yung ikot, hindi na timing, malambot masyado. Pag dito man, before naman yung tuldok, okay, kurang naman yung ikot mo, is matigas naman. So, dapat tamang-tama lang kasi baka maputol yung return spring natin. Dapat tamang-tama lang talaga. Sundin natin yung ginawa ng company na markings. Okay, tuldok. Okay, doon sa tuldok din. Yan. So, tapat na. Yan. Okay. So, ganyan po mga ka-basic, basic na pagbaklas ng ating Kickstarter shaft. So, huwag tayong malilito. So, siyempre, pag baguhan din kayo, dapat is dahan-dahan ninyong tanggalin and then kabisado ninyo yung mga parts para hindi makalimutan. Alright?